Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes, unang araw ng Hulyo, taong kasalukuyan. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman na napapanahong impormasyon at issues dito lang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon, mapapanood sa aming mga social media accounts mula Lunes alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen, ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabarzon new account, YouTube channel RPCADU Calabarzon, TikTok at Instagram account. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Priscel May T. Urbano. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Direktor ng PKG, Police Brigadier General Risti Tuto Arcangel. Muli magandang araw sa inyong lahat. At para naman po sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numerong 0917-847-5757 at sa 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Ngayong umaga ay mapag-uusapan naman po natin ang mga gawain ng mga non-government organization na ating katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, katahimikan at sa community service na ating ginagawa sa ating komunidad dito sa Calabarzon. Kaya po makakasama natin sa araw na ito at makakapanayam ang isang presidente ng ating advocacy support group, ang National President ng Anti-Narcotic International Assistance Group o NARIAG. Walang iba kundi si Ma'am Alvarez Maborang. Welcome po sa UPK Calabarzon, ma'am. Kamusta naman po kayo, ma'am? Magandang umaga po sa inyo lahat at sa inyo pong manonood natin ngayon sa FB Live. Magandang umaga rin po sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa mga NARIAG member natin ngayon kahit saan panig ng mundo. Ayan, so lingid po sa kalaman ng bawat isa na si Ma'am Olga po ay isa sa pinaka-active na pangulo ng PNP Advocacy Support Group, hindi lamang po dito sa Calabarzon, kundi buong Pilipinas po ang kanyang responsibilidad at kung saan-saan po siya nakakarating upang ibigay ang serbisyo ng kanilang organisasyon para sa ating komunidad. Kamusta naman po, ma'am, ang ating mga kasamahan sa NARIAG, ma'am? Ay mag-ayos naman po at napaka-active po ng mga member natin, lalo sa community service. Okay po, ma'am. So ngayon po naman, ma'am, gusto ko pong malaman o pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ba itong organisasyon ninyo at paano po ito nagsimula? Ayon po sa naiwang history ng aking nanay na si Lydia Alvarez, na siyang founder ng NARIAG, nabuo ang NARIAG sa tulong po ni Police Major Cesar Elenzano, Chief ng NARCOM, SOG noong panahon na yon. At nabuo ang NARIAG noong September 22, 1992 bilang NGO, ang non-government organization, na ang tanging layunin ay tumulong sa ating kapulisan, lalo na sa advokasya ng paglaban sa illegal na droga. Ayan, so ngayon naman po, ma'am, ano naman po ang layunin o tungkulin ng NARIAG sa ating komunidad, ma'am? Ang layunin ng NARIAG ay magpalaganap ng kaalaman tungkol sa masamang epekto ng paggamit ng illegal na droga at tumulong sa mga kababayan natin na nangangailangan at itaguyod ang diwa ng volunteerismo at makilahok ang mga individual na miyembro upang sila ay maging aktibo at magtiwala sa sariling kakayanan
at maging responsable at masunurin sa batas. Ayan, tunay ngang napakaganda ng layunin po ng NARYAG. Actually po, nakakasama po namin sila ma'am sa mga activities po namin outside po, dito sa community po, dito sa Calabarzon. So ngayon naman po ma'am, ano-ano po ba ang mga serbisyo at gawain ng NARYAG sa ating komunidad ma'am? Nandiyan po mamang nangunguna dyan syempre ang mga brigada eskwela, gift giving, at nagbibigay din po kami ng mga tulong para sa mga nasunugan. So meron din po tayong ginagawa para sa komunidad tulad ng pagpunta sa ginagawa na kasamang mga kapulisan na nagbibigay po tayo ng ano pa yun sa checkpoint at nakakasama po sila sa mga lakad nila sa Rubing. Ayan, okay. So, narinig po natin mula kay ma'am. Totoo po yan. Patunay po ang RP Kadu 4A dahil isa po kami sa mga lagi po nilang nakakasama. So, ma'am, mga ilan na po ba ang mga miyembro ng NARYAG ma'am sa buong Pilipinas? So, ang member po ng NARYAG ngayon ay sa ngayon dito sa Pilipinas ay nationwide na po. So, meron din po tayo sa abroad. So, kaya ang member naman po ng NARYAG, hindi naman po natin ipagkakaila na nandiyan sila at talaga sumusuporta sa grupo. Pero ang iba po kasi diyan ay may active, may inactive. Ayan, so saan-saan po ang mga location ng mga chapters po ninyo, ma'am? Tulad dito, meron tayong chapter sa Calabarzon, sa Cavite, meron dyan. Meron din po kami sa Luzon, Visayas, Mindanao, at meron din po sa Italy, sa Macau, sa Hong Kong, UAE. So, nandun po ang mga activity at nandun po ang mga chapter natin at meron din po sila sa mga barko. Ayan, so narinig po natin, international. Meron sa Macau, Hong Kong at sa mga barko. So ngayon naman po ma'am, halimbawa po ma'am, kung gusto ko po maging miyembro ng NARYAG, ano po ba ang kwalifikasyon ng isang miyembro ng NARYAG o ano po ang mga requirements na dapat ko pong ihanda, ma'am? So, bago ka maging miyembro ng isang NARYAG, hindi kami tumatanggap ng walk-in. So, ang ginagawa po namin, dinadala po namin sila sa mga chapter director. Doon po namin sila ipinapasa para ang mga chapter director po ang sa kanila mag-screening kung karapat-dapat sila sa NARYAG. At humihingi din po kami ng requirements tulad ng NBI, police clearance, at saka ng drug test, and then barangay clearance. Ayan, so narinig po natin sa mga gustong makiisa sa NARYAG Group. Ayan po, nandyan po ang mga requirements na banggit po ni ma'am. So ngayon naman po ma'am, matanong ko lang po ma'am kung may mga trainings po ba na dapat kong daanan o initiation rights ma'am bago ako maging full-pledged na NARYAG member po. Yes po. Yan po, bago kayo buo kayo na maging NARYAG talaga, sabi nyo nga ma'am, kailangan po silang dumaan sa seminar at kailangan po silang makinig at malaman nila kung ano ang kaibahan ng PNP at ng kaibahan ng force multiplier. So, hindi po nila matatanggap ang kanilang certificate, ang membership certificate nila, hindi po nila matatanggap, ma'am, kung sila ay hindi dadaan sa seminar at makakasama natin sa mga activity natin sa community. Ayan, so dadaan daw po sa isang seminar. Kaya kung nais nyo maging member, kontakin lang po natin si Ma'am Olga. So, ang NARYAG po ba, ma'am, ay rehistrado na sa Security Exchange Commission at accredited po ba ng PNP bilang isang force multiplier at advocacy support group bilang katuwang nila sa pag-maintain ng peace and order sa ating bansa? Yes po, accredited po kami sa Security Exchange Commission. Accredited din po kami ng PKG, Police Community Affairs and Development Group, at